Afternoon Pero guys. yung nanalo, nagpapagamit Manahita siya og ng maminaw. lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong gano'n, meron pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng subcon, okay. Pwede pong So, gano'n. Sabi mo, ito nagpagamit ng lisensya, kaya ngayon, ito na yung pera na binigay sa kanya. Paano po yun? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganun karaming pera? Sino nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-record kung sino ng contractor yun. Kasi po, Sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakonekta na. Okay. Ibibigay niya na po. Wala ka, naka? Okay. So, may lisensya na nagpagamit. Siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Tapos, syempre kaya may pera. Di ba? Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktwal na gumawa. Tama Yes po? po, yun. Yun. Hindi ko po... Naku, hindi mo alam kung Hindi ko legal o matandaan. hindi. Ha? District engineer ka. Legal ba yun according to Hindi man our DPWH ang procurement mo laws? posildo. Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Biskaya. No? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po. Sila naman. Okay. Hindi po legal yun. May example, Hindi nyo ba alam yun? kitan doa ma kontraktor ta. Yes, Your Honor. Ano ba man? Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi, alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng iba? Ako po. Pang-upload. Okay, bakit po nagpapagamit ng Takabalong sa lisensya? ilang rabot. Ba't Maminaw kailangan ang may gamit. ganun? Hindi ko po alam po sa may-ari. Maaari po yung sinasabi po, unlike kahapon po, Gigamit isa man ang yung- lisensya. Then after po kung magamit, meron po royalty kinakaroon. Okay, hindi po ba Sila tayo kaya mag-transaction. nagpapagamit dahil yung mga aktual na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito ha. Pero gano'n, ngayon, illegal po to. No, bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, license, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Hindi ko po yun. Tingnan nyo po. Tama. Kaya nga sinasabi natin illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Yan po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan mo yun. Sinabi mo kanina, kaibigan mo. Okay. Okay. Thank you. Thank you po dun sa mga pagsagot sa mga tanong niyo. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan, sa bahay. So malamang, bahay yan, nung contractor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Ha? Tingin ko po, hindi po paggamit. Bahay nino. Bahay po nung nakigamit po. Nung lisensya. Ano? Tingin ko, doon po din naman. Ano nila. Tapos kaibigan nyo yun. Nakilala po. Kilala. Okay, gigamit naman ang Ano nyo? iyang lisensya. Di, Actually po, katong nag kakakanda, hindi ko po matanda Iabot. kung sino po yun. Opo, opo. Kanya atong pag-aralan natin. Marami pong mga nangungontrata po doon, sila po ang nag-uusap yun. Pag-aralan natin. So hindi ko na po pinakingiraman po yung kanilang Diyan sa side po na Wala ka na ang ba? Mr. Chair, may Wow. Dito ka dayo. Sa na lang yan. Ilan lang tag-upload. Para. Kasi the payment, by the way, alam ko is that hindi dadaan sa DPWH district engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account ng kontrako. Ne? Bunjo, yes po. Ang tanong, bakit Ah, sa kanya? base, At siya magdidesisyon. lanuran na po na niya. The process of payment is that Gaatang mo man ang ire. downloaded to the contractor's Okay. account, which is Iyan na. Bank of the Philippines.
Ano ba yan, in-cash nyo? Kayo mismo nag-cash? Hindi po ako Oh, Your bakit Honor. that's what I guess Congressman Tito is asking eh. Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan. Sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang pagkakatanda ko. So, Mr. Chair, una, malinaw na po. Galing sa sariling kapit po ni Chief Engineer. Nangyayari talaga yung Oh my God. Duka is out, guys. Ako mag-edit ng video. Oh. Apil na duka sa video. Oras na ba? Dos, 18. Yan! Yan! Kuya! Palit og katong ano? Bakit kailangan i-cash? Kasi kailangan bayaran yung mga umiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba? Mr. Kevin, ano nga ba ang nangyayari? Yes, Your Honor. At tama rin po ba na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Okay, thank you. Okay. Ngayon po, si... Tangtang raning duka na ni. Ay, kay tango, paibot ang tango pa. Engineer Bryce. Pagbuk ang tango, di paibot. Ito po yung kanina may mga messages na Deng Ramos yung nakalagay. No? Ayaw lang na tubigi, kay kaunan na doon na sa iring. Sabi nyo, phone nyo yun. Tama po ba? Okay. Sinyal nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Nina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Nina. Ni Boss Henry. At may sinabi kayo na ang Deng Ramos ay top. Wala Top na lang. Actually, May bulsa, hindi ko po magbulsa siya ka. nakita, pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na stop siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya. Okay. Well, pa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? Yes, we will deny it, Your Honor. You deny. Sige, you deny na po. Pero ang sinasabi niyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yun? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo. Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung minuto sa akin ko, Senator. That's way back 2022 po, Your Honor. Hindi ko po talaga 2022. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yun. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, hindi ba ang nakipagkita? Ano po, kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Apo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan eh, kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, na lang siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay Di balikod ako. Ang nakita, guys. Mr. Diskaya Nataas po. man dago ini video ha. Oy. So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talaga mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit? No? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So, ang sinasabi nyo po ay kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Tapos kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami ng mga, ano pa po, 2012
2000 dahan-dahan na po kaming lumaki. lumaki. Okay. Tapos, ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng gusto ang inyong negosyo. Bakit po 2016? Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun eh. Yung tinatanong ni Chico eh. Tapos, 2016 sa flat gold po, binyagan yun. Your Honor, hindi ko po kasi narinig yung detalye po yun. Okay. Okay. So, ang sinasabi nyo ay, kaya nga 2002 kayo nagsimula? 2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2013 ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob. Ano ibig sabihin nung hindi po po? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos sa mahigit 2 dekada Natulog bunjo. Para mo dako ka pa. ay yung ilang po ang mga pangalan Bawat ang muta. Sa mo mata. walo ba yun? 18 Katulog. Sige. 18 po, Your Honor. Ang gawas ta. Kaya na ako'y trabaho. Politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal yung kalooban. Pinilit po kami hiningan. Pinilit kayo. Eh yung pusa na binigyan nyo, Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. wala po. So, ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit sa 20 years na contractor kayo. Okay, parang ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni Congresswoman De Lima. Sabi nyo, your right po na may rights po. Okay? And then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwede mabanggit. Sinabi ko sila. Your Honor, Murag na Sabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. Your Honor, Yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa... Hindi malinaw, pero malinaw ng baka pang pwedeng mabanggit, kaya lang sigurado sa dokumento. Actually, ganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, Sabi ko, Your Honor, ang po is ano po, hindi po pinag- hindi pinirmahan, pero sabi mo, meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo ng supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya. Sabi niya meron daw eh. Wala pa. Wala pa po. We haven't dispersed it. Sinabit niyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isabit niyo? Yes po, Your Honor. Kasama sa, binanggit mo sa ngayon ba dala niyo? Wala po dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Hindi naman pwedeng magbabanggit doon ng pangalan, tapos meron daw dokumento. Hindi ka kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, paki-submit po para sa susunod. Affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Yung sa 18 na binanggit ko, meron kayong dokumento. Okay, meron kang pangalan,
ayusin sa dokumento. Tapos ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko? Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po. Dito sa dagdag na pangalan na maaari mong Dito po, Your Honor, po na nakalista. hindi, iniipin mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na dapat po sa rules natin o content. Pero, kanina pa po dinidiscuss ko, sabi, hold off, okay? For now, we will hold off. Okay? Pero, naka-ready na po tayo. Ay, Yeah, but hindi Chair, mo, let oh. me state for the record that no one Ang sound believes man, koko ko. what you're saying, Mr. Discay. Well, neither do I, Mr. Chair. Kasi malinaw naman yun. Okay. Pwede po ba, Mr. Chair? Last question, last question. Okay. Yusek, Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo pangit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertion. And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos General Appropriation Bill na sa House, tapos yung General Appropriation Bill na final na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, 2024. Yung NEPO, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, dumaan na sa House, Senate, BICAM, at yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No, ibig sabihin po, di ba, ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP. Kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yun. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may natagdag po na 50 billion pesos, natagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may natagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan, Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po ba ang Program of Works? Hindi po namin alam dahil ibababa po namin. Meaning, from pagkalabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAA or GEA Allotment Order or SARO, yan po ay mandato namin i-download sa implementation for implementation. Sila po dokumento para po yan ma-implement. Among others po, Ang tanong ko lang po, ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects, yung mga in-insert po ba yun? Opo, meron na po program of works na. sa amin po, yung new yan po yung wala kaming Sino po ang gumagawa ng program of works? implementing office po yun. So, sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000
dinagdag o in-insert na proyektong ito? Gagawin po ng District Engineering Office yan, o Regional Office, kung saan po mag-procure. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung survey, program of work, survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ADC, procurement documents, at kung mabibit po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated So, ang authority. sinasabi nyo, para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December o November, tapos wala kayong alam dyan, so Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo. Baka naman yung mga ini-insert, meron na rin program of works, ginawa nyo na rin. To your knowledge. Okay, so hindi po tayo convinced sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. Alright, thank you, Congressman Tino, Congressman Carino, sir. Congresswoman Carino, sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020, follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control. Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po doon sa aking files at na-archive ko po, talaga po meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Noong nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan yun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is not making. Pero na po ba mga dokumentong binigay? I think if any document has been submitted. Okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral, dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic, and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa RAC network? I will not have any knowledge directly about the rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. About sa operations. You're Planning. Undersecretary for Planning. Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT. Di, 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat ng lista. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po yun. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo. At direkta mo nakikita itong mga sulat doon. Yes, Your Naman Honor. ka, gawas na po ka. Magburang gawas ang mga Tagalog. Sa general appropriation. Ano po ang PPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami po kasi klase yung flood So parang medyo structure. kasali siya kung anak siya ng flood control. Opo, revetment, dye. Pasensya na, Mr. Chair, ha? I don't, sana hindi mo offensive yung sexual. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Vizcaya. I believe that the doctor mataas na hindi po itong video nakakahawang natin. selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Asa natin Ulitin guys, ko lang di po. man ta mag-live. Sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? Even Kainit. no exactong project so that we can get from that office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may request during the previous hearing
for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral having been in government for long? Noong panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Honor. Okay. Yung bang ginastos natin na ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control at mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying the allowances and salaries of healthcare workers, so much so na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Tati Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion, Yes, and madam. I would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Vizcaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Ano po, yes po, ako lang sa Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko parang yun ang hindi nawala. Pero naiintindihan niyo po yung Tagalog. Yes po. Naiintindihan niyo po rin po yung Bisaya. Kalahat, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. So, ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa yung judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Eh naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, magtatanong sa akin yung Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Mr. Vizcaya, tama po ba? Parang depende po sa panahon. Minsan parang Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. ano po, mix po talaga. Kasi Depende sa kadalasan kausap. po, yung alam ko pa rin po yung mga salitang Depende mga sa Bisaya. panahon. Ay, tama. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, like we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, kapag kikipag-usap ko ngayon kay Mr. Vizcaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog. Tagalog na lang. Kay Tagalog naman ang umpisahan niya. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Vizcaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee. Yes, Your Honor, by date. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired CPR. So I think you have to Okay, notarize it again. I submit, Mr. Chair, that can I be allowed to go into some points immediately? Sir, dito po kasi, kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpang. Yes, Your Honor. Pero sa mga susunod na pagina, Ay, unahan na to si tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante,
niloko kayo. Dito nga sa number 4, you mentioned, kinapitan ka ng isang kaibigan, inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, sa kasamaang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Inalok po kami ng project, Your Honor. Inalok po kami ng project. Year 2000, ano po? 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already tama po ba? Mandi, ano? Post usa. Ang number 9 of your Ako'y affidavit, fly. you mentioned, nagkaroon ng Ay, di kaunting pwede namin na mandi ang ay. St. Gerard First Construction. fly and second Kaya fly. nabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. Mandi ay. When was this? Taon po. Ang number 9 na First dumami fly na and inyong second kumpanya. fly. Yung alpha po ito, tutukoy po dito, yung alpha and omega po. Committed po. Hindi. Pag-usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go to that later. Pero number 9, kailan po ito? First fly. Excuse, Bunjo. Year 2000, ano po ito? 2000, hindi po ako nagkakamali. Ano po? At year 2015 yata yun. 15, something ganun po. So, nagsimula kayo ng 2003, nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo, hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera. 2015 naka-bounce back kayo. Yun po ba? Tama po ba ang aking pag-intindi? Yes po, Your Honor. Kanino nang galing ang kapital na ginamit nyo para sa magkakaibang mga kumpanya? Galing po, nangutang lang po ako sa bilan ko at saka sa bangko po. Mga magkano po ang inutang nyo para itatag yung mga ito? Your Honor, iti-check ko lang po sa data namin. Any estimate, sir? Kung hindi po ako nagkakamali, parang mga ano po yata, baka nasa 11 million, something ganun, or 11 20 million, parang ganun po. 11 to 20 million. Para itatag yung ilang pong kumpanya. Yung 11 to 20 million na inutang nyo ay para po sa ilang kumpanya na itinatag nyo. Ay, hindi po. Sorry po. Yung 11 million po, ito yung po yung nag-umpisa kami. Yung tanong ko nga, if I may, Mr. Chair, and I hope that will not be taken out from my time. Nagsimula po yung sinumpang salaysay ng taong 2003. At ang kwento nga dito, kayo negosyante, talagang nagsumikap, subalit niloko, na biktima, tinakawan kayo at tinakluhan ng pera, hanggang hirap na kayo noong 2009. Pagdating ng 2015, kayo ay swinerte at dumami ngayon yung iyong mga kumpanya. Kaya ang sunod kong tanong kanina, saan nanggaling ang inyong capitalization? At ang sagot niyo po sa tama ng aking pagkakarinig ay nanggaling sa inyong biyana at ang po kayo sa bangko. Ay, hindi po, Your Honor. No, 2003 po hanggang 2009, eh kahit pa paano po, may mga private projects po kami at LGU projects. Yung private projects, po, may I, if you will allow us, ano po ito? Bahay, building, Bahay po. ang bahay, malalaki na bahay, maliliit na bahay. Ano naman po, tama lang po, mga residential houses. On an average, Mr. Chair, sa suma total, mga magkano po yung value ng mga bahay na napagawa niyo? Nung panahon po na yun, matataas na po, minsan umabot po kami ng 5 million, mga 10 million. Yung cost ng bahay. Sa kontrata sa paggawa ng bahay, magkano po yung net na product? Yung isang private product. Minsan naglalaro po sa mga 15%, ganyan po, 10%. Kasama na dyan yung bawat dun sa mga buwis na binabayad. Hindi pa po. So magkano po yung pinaka-neto? Neto-neto. Minsan umabot po sa ng ulit, guys. Nanet din po ng mga 10%. 10%. Yung, sa isang estimate, magkano yung total na napagawa nyo ng mga pribadong bahay simula 2003 hanggang 2015? Marami-rami din po. Wala pa akong data sa ngayon kasi matagal na Aabot ba siya ng 100 million? Parang ganun po. So kung 100 million, ang neto-neto nyo ay 10 million.
Nung kayo po ay niloko at ninakawan at tinakbuhan ng pera, magkano po ito? Malit lang po na halaga yun, Your Honor. Pero, Approximately how much, sir? ano po, mukhang nasa, hindi ko pa matandaan kung nasa 5 million po. Ibig sabihin, kumita kayo ng 10 milyon, ninakawan kayo ng 5 milyon, meron kayong naiwang 5 milyon. Hindi po, kasi accumulated po yung iba't iba. Yearly po kasi ang ano namin, yearly. Yung binanggit ko po is yearly po yan, yearly. Precisely, yung span na yun. And may I request, Mr. Chair, I submitted one slide to the Secretariat with the permission of the Honorable Chair and my colleagues. Ito po ay nanggaling sa ating mga volunteers na tinulungan akong i-research. Pwede po natin i-flash the screen. At habang hinihintay po natin yun, sir, balik po tayo dun sa katanungan ko. 2015, nung umangat kayo ulit. Kaya ang kailangan kong malaman, saan po at sino ang tumulong sa inyo para sa mga capital raise? Actually po, ang tumulong po sa amin ay mga kaibigan din po at saka magulang din po at iba pa pong mga investors So, na naging ka-JV po namin. So moving forward, can we go back to the slide please? Paki-steady lang po. Ayan. With due courtesy, sir. Ito po ay previous slide please. Yung meron tayong mga kumpanya. Previous slide please. Okay. Kung pwede po, paki-steady lang po dyan. Are you confirming that you are Pacifico Curry Vizcaya? Tama po, sir. Yes, Your Honor. At asawa niyo po, si Ma'am Sara Vizcaya. Meron tayo diyang siyam na kumpanya. Alpha Omega, St. Gerard, St. Timothy, Elite General, YPR General, Waymaker, OPC, St. Matthew, Great Pacific, at saka Amethyst. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito po ang narinig namin nung kayo iniimbestigahan sa Senado. Na-invest na po kami dyan, Your Honor. Okay, pero ito pong mga connection sa iyang si William ba at si Matthew Carl ay pareho niyong anak? Yes, Your Honor. If I may, Mr. Chair, sir, ilan po yung anak niyo? 4 po. 4. Dito sa paper ito, ilan po yung anak niyong nami-mention? 2 po. 2. Yung 2 anak niyo ba, na, aside from Gerard William and Matthew Carl, sila po ba ay minor pa o hindi na po? On the age, nasama na po. Okay. Meron ba silang mga partisipasyon sa inyong mga kumpanya? Meron po. Okay. Ito naman si Maria Roma Angeline Rimando. Kilala niyo po ba? Pamangkin ko po siya. Paano niyo po siya naging pamangkin? Anak po siya ng kapatid ko. Okay. So with this, Mr. Chair, we are now starting to establish that these 9 companies are somehow interrelated. Diretso po tayo kay Maritoni Pesigan. Kilala niyo po si Ma'am Maritoni Pesigan? Yes po, Your Honor. Sino po siya? Pamangkin ko rin po. Pamangkin mo rin. How about si Florentino Pesigan Jr.? Pamangkin ko rin po. At nakikita na sa kumpanya ni Florentino Pesigan Jr., andiyan rin po kayo ni Ma'am Sara bilang may-ari, treasurer, director, owner. Tama po ba? Dati po, pero nag-divest na po kami. Okay. Dito naman kay Joey Christopher Pesigan Jr. Sino po ito? Your Honor, paulit na po. Joey Christopher Pesigan Jr. Pamangkin ko rin po. Pamangkin nyo rin. Alam ko, ang sasabihin nyo is nag-divest na rin ulit kayo. Si John Brian Eugenio, sino po ito? Bali incorporator po. Incorporator. Related po ba sa inyo o nagtatrabaho o kapitalista nyo? Ano po namin, samahan po namin sa, ano po, bali, ano po namin, Dating kaibigan empleyado, pero gumanda ang buhay at naging asosyo, ganun po ba? ano po, incorporator. Incorporator. Kapitalista ba siya? Or pangalan lang? Kapitalista din po. Ano po ang kanyang background sa pag-negosyo? Ano po ang na-infuse niya na kapital sa inyo?
Bali, ano lang po, 1% lang po ang naiambag sa hospitalization. How about si Rochelle Ampus? Sino po si Rochelle Ampus? Kaibigan po namin, Kaibigan nyo. Ano po ang kanyang negosyo? dati po siyang, ano po, nagtatrabaho din po sa isang company. Anong kumpanya po ang pinagtatabuan niya? Dati po siyang, ano po, Senior Construction din po dati. Galing siya sa Senior Construction na pag-aari nyo. Ano po? Yes po, Your Honor. So parang technically, si St. Gerard Santos ay nagkaanak. Ang pangalan ng anak niya ay si Amethyst. Is that a reliable statement, Mr. Chair? At tutumbukin naman natin, meron ding St. Matthew. Mr. Chair, can I ask Mr. Vizcaya, ito po sa pinapakita natin table, does he confirm all the aforementioned companies? Ano kung pirma niyo po, sir? Pero paulit nga lang po. Kasi na po, ilang araw na po kasi akong walang tulog. Naiintindihan ko po. No? Okay. Dito po sa table na ipinapakita natin, kinukumpirma niyo po ba ang mga nakasaad dito na dati? Ang dito po, Mr. Chair, honorable colleagues, the year of incorporation, the subscribed capital, the principal office, address, as well as the auditors. Yes po, Your Honor. And Mr. Chair, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, pero tila ang isang nakakapagtaka dito ay meron tayong 2014, 2015, at karamihan ay itinayo noong 2015 hanggang nagkaroon ng bagong kumpanya noong 2020 and 2021. May I inquire, Mr. Chair, ano po ba ang nagudyok kay Mr. and Mrs. Vizcaya para gumawa ng maraming kumpanya na kagaya nito? At dun sa mga specific na taon na atin pong nasabi, specifically 2015, 2020, and 2021. Kasi kung tingnan po natin dito, ang year of incorporation ng at saka ang St. Timothy. Ang year of incorporation ng St. Gerard, YTR General, Great Pacific, and St. Matthew ay 2015. Ang year of incorporation naman ng Elite General ay 2020 kasama si Amethyst, and in fact, in 2021, nagkaroon ng bagong kumpanya sa Waymaker OPC. Para po medyo ma-enlighten nyo kami bilang negosyante, ano po ang nagudyok sa inyo na sa mga taon na ito ay gumawa ng maraming construction? Hindi po kami ano po. Kasi ang nangyari po nito ay gusto pong maging humiwalay na po. Pamangkin ko po, magkaroon po ng sariling negosyo. At yung pamangkin nyo po ay si Maria Roma Angeline Rimando. Yes po, Your Honor. Mr. Chair, I move that we invite Maria Roma Angeline Rimando in our next hearing. She will be invited to the next one. Thank you very much, Mr. Chair. Balikan ko po ito. Natanong ko lang po si Engineer Erickson Bryce Hernandez at si Engineer Henry Alcantara. Sa inyo pong pagkakaintindi dun sa mga kumpanya na natin, meron po ba dito sa siyam na kumpanya ang nagkaroon ng project sa inyong district engineering office? Tingin ko po, sumasali po sila sa dito. Meron po ba sila, sir, na napanalunan? Tingin ko po meron. And, You have to be very, very precise sa District Engineer Alcantara kasi po, yung St. Timothy po yung substandard na napunta ng Pangulo. Iikay nun eh, di ba? Just confirm it. Opo, yun. Okay po. So, Mr. Chair, can we request Engineer Alcantara or anybody in the office to furnish us with the awarded projects or awarded projects, the 9 companies I mentioned earlier? Your Honor, we will be requesting to the incumbent OIC District Engineer
as of now, we are already suspended. Yes, we are asked DPWH to look at first. Where's the OIC? And we I think request the OIC is here. Diba? yung OIC po. While we are waiting for the OIC, may I inquire from Engineer Bryce, yung pong mga sinabi nyo kanina mga proyekto, meron po ba dito napunta dito sa siyang na kumpanya or wala? Hindi ko po matandaan Your Honor. Hindi nyo po matandaan. Hindi po. My other question, Mr. Chair, kay Engineer Alcantara, dun po sa sabi, either kay Engineer Alcantara or kay Yusek Cabral, dun po na sa nasabi ni former Secretary Benoan, I forgot if it was 15 projects and growing, dun po sa mga alleged ghost projects. Meron po ba doon na ang nakakuha ng kontrata is any of these 9 companies? Alamin po natin, hindi ko na po kasi ma-recall yung mga nabanggit ko ng Secretary Bunuan kung alin po doon. Hindi ko na po matandaan yung mga projects. How about si Mr. Diskaya? Sir, meron ka po bang natatandaan na mga nagawa niyong project na pinagbibintangan na ghost or substandard? Your Honor, meron po, pero yung substandard po na yun na tinuro nila ay hindi po namin project. Project po na lugar po ni Wawaw, yung lugar na naituro po doon sa news. Hindi nyo, lisensya nyo tapos hindi kayo ang gumawa? Hindi po yung Honor, amin po yung project na yun, pero ano po yun, bali kay Wawaw po yung lugar na yun na pinakita po sa news na substandard daw. Hindi po yung location na yun, hindi yung saktong location na yun. Matanong ko rin, Mr. Diskaya, kasi doon sa judicial affidavit nyo, kasi pangalanan, meron kasi doon iba, let me take for example in the case of Congressman Roman Romulo. Sangayon dun sa inyong affidavit, may lumapit sa'yo na tao at ang sabi ng tao ay kailangan 30%. Tama po ba? Tama po yung Honor. Sino po yung tao na yun na lumapit sa'yo? Si D.E. Aris po, District Engineer siya. yes po yung Honor. Hindi ba pagkaganyan? Hindi ba na tinatanong yun? Or baka meron kayong kakilala para po ma-confirm kung totoo ba na yun ay instruction talaga, direktiba ni Congressman Roman Romulo? Kasi sinabi po kasi ni D.E. Aris na para doon po yun, yung hinihingi. Ano po ang nag-udyok sa inyo para maliwanag? Common ano po yun? Common knowledge po doon sa lugar na yun. Common knowledge na alin po? Na kailangan po talaga magbigay po. At yung sekretary po niya ay kumukuha. Hindi po kaya yan na kwento lang ng DE? The reason why I'm asking, Mr. Chair, kasi pasensya na po kayo, we would really like to believe your judicial affidavit, pero it's a public knowledge na medyo kontrapartido kayo ni Congressman Romulo. So parang hindi namin may ugnay na magkakaroon ng transaksyon ang isang tao na politically kalaban niya. Di ba parang ang hirap itugma? Hindi po. Bali, nilabanan po kasi namin yung mga project. Kaya kinausap na lang po kami ni D.E. Aris. Pero hindi nyo nakaharap si Congressman Romulo. Hindi po. Sabi lang po niya ay, pondo po ito ni Kong Roman. Okay. Moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap ng opisyal. Paano nyo bini-verify? Kasi may mga sinasabi kami, nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po kami pinahihirapan sa project. Alam po namin pag nakarating, sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin Yeah, Mr. Chair, let me rephrase my question.
Ang tanong ko po kasi, dun po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganon na sistema para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, niluluso po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap. Wala rin nag-inganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak o sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-inganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Sino po ang nakausap ni Mrs. niyo? Wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto na po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin dahil sa simbahan po pinag-uusapan po kami ng mga pare, sa misa at homily, yung payong po. Mas galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw niyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan yung maging solusyon sa malaking problema niyo ngayon? Ang padaog. hindi po yung honor. Hindi po yung honor. Okay. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that Gamit na slide? po sila. Ando doon na po siya. Hmm. The revenue from the revenue, Oh, the table oh my revenue. God. Ayan po. Pwede pong i-full. Yes. So, Mr. Chair, Mr. Invisible Diskaya, zipper man yan eh. po ay nanggaling din sa ating mga volunteers Nakapalit na na po invisible nag-check zipper. ang inyong mga sinasabi nating financial kamahal-mahal yung nabili statements kong, or ay wala. financial Wala reports. kina invisible zipper. Tag 52 ang isa. Ngino. Opo. Can you, Dalawang pwede niyo po bang 52. matingnan I-charge yung ko table ito. na yan? And can you confirm Dalawang- the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, 52 man Your to Honor. way Titignan ko po kikitong yung data napalit namin ko. kung Kani tatali. ordinary kila ano ni sa estudyante ito. Ito yung nabili ko Waikiki. Ito. Ito Waikiki. Waikiki ako napalit. Pwede niyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching this game, pwede niyo po ba kaming ma-trace? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-implement na yan? Ay, ayaw sabog ba? Taon. Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, walo lang pala ito. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, walo lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at tingnan. So, nakikita nyo po, no? Walong kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin. Yes po, Your Honor. So, Mr. Chair, nakikita ko na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig sabihin, ito ay ang declared nyo na kita. Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, Ayun, kumita mga kayo ng estudyante. magkano yan? 99,150,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor, yung data ng 2014 at 2015, may ano po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 Before million? kay Ma'am Akab, katupang ano, unsay ngalan ato maestra? 2015. Unsay ngalan ato niya? Limot. Can you zoom Nalimot out ko. slide Next in line na to po. We can see better image.
Ani, Zoom out. tapos itong mga estudyante, balikan ko Earlier na is just na. 2020. Ano ka naman ba? So, the start of the daghan man point silang of reckoning is sila tabo. 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang Na-address. nalabas that. Na-dress long sleeve, na-dress short sleeve, na-apron, Kasi prior to that, sets, wala tong masyadong makita usa, na scrap declared suit na income. ato na However, i-color. sinasabi ni Mr. Diskaya na tas meron, na kay pero blouse. konti lang. Kaluy Tama sa po? Ginoo, nakabayad naman ato Meron po ba dun sa mga pag-ibig. previous years, Pero 2013 buya, down, di ba makahatag ko nimo? ng lampas sa Di mo galing uslan? Oy, Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data. Pero sa Meron pagkaka, po. if your memory recalls you right, Meron po. meron Yeah, siya sobra. meron. Sobra sa 100. Dito ha. Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, yung ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Hindi ko makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba. Ayan, total. Okay po. Okay. Ito po kasi yung sinabmit ko na financial statement na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. Straight sa ano? So, ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017. Lumipad, nag-jump, tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba? Ang pagkaintindi ko? Kung tayo sa total ng 2017. Ganong sila ra may siging di pangutana. Yes, Your Lain Honor. asa na di ay. And this is an increase of 942% Ligtas ng lain ane. from the income, from the revenue of the previous year. Tama po ba? Oh, Yes, Your Honor. So, ikan punta talaga tayo ni. sa Dapat isa 2018. lang na pod. Pagdating taon. ng 2018, tumalon ulit Ngayon gagawing from 1 weakness. billion Maugaling ni naging Kanta. 12.05 billion, which is an increase of Ang mga pangalan wala pag isa lang. 1.5%. Ang revenue ng inyong mga ng Diskaya company. Kinsa di ang bayi? Yes, Your Honor. Dito kaila. At dito, Mr. Chair, dating ng 2019, tumalon ulit siya ng 13.555 billion. Pagdating ng Taas na ang 2020, video. ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Dahil napakamahal ng testing sa Pilipinas. The most expensive COVID testing. Ito yung panahon ng ating mga healthcare workers ay hindi nasusweldohan ng tama. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa privado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, akibat yung ating mga MSMEs, Palatawan umakyat na to. ang gross, ang revenue from construction from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Mr. Chair, words with due courtesy to Mr. Diskaya. Siguro they took advantage of a situation. Yung bang gutom ka, andyan yung pagkain, napilitan kang kainin ng buong buo na hindi mo na iniisip ang ibang tao, na hindi mo na iniisip na ikaw ay Pilipino. Kaya Mr. Chair, in closing, allow me to say this. Ako'y nagagalak bilang isang Pilipino na nadiskubre ito at sana ang ating panawagan manghinto ito sa current administration. Because we should not allow the continuity of such programs and such projects. And lastly, Mr. Chair, dahil ako'y nagulat kung tayo ay nag-participate sa komitiba na ito, ano ba ang kinakatakutan ng iba na
Afonsa. Ang sabi niya, itong kinatawan daw na ito ay maraming nakitang gold at unfinished flood control projects na billionaires na basta, kabilang ang mga proyektong gawa ng Vizcaya Group of Construction Companies. For the record, Mr. Chair, this is the first time that I've met Mr. Vizcaya or anybody in his company at hindi ko siya kilala. I therefore move, Mr. Chair, that the Vizcaya Group of Companies, as well as the Department of Public Works and Highways, furnish this August body, as well as the third-party committee that will be formed by the President as the new states. They furnish this August body and that committee with a list of all former previous projects of the Vizcaya Group of Companies, including existing projects in Region 6. So move, Mr. Ay Chair. gani, paiwan, Only for Region happy. Yes, because that is to clear my name. There is a motion, right here, second. Any objections? Puputulan Hearing na lang none, the natin motion is yun. approved. Mr. Chair, just a clarificatory question. Dahil nag-uusap kami ni Pong Egay. The amount which was last, is that the net income of your company? Is it a gross revenue or are those contract prices? Your Honor, gross revenue po yan yun. Hindi po yan net income. Ha? Magpapalinta pa ko, Hindi silyo we ba see ito? yung Silyo na, Dres ha? kung ano yung net income. Ipagawas niya. Ako ra, Hindi ako ra. furnish as well. Yes, Ayun daw, yes, kanina, Mr. ha? Honor. Hindi po, gross revenue lang po yan. Your Honor. May mga lugi pa po yan. Butang sa lamisa na? Nagugulat lang kami. Para ito yung luburan niya. Para di na ma... Mr. Chair, just Katunga? to quick interjection. The reason why I presented that, unang-una ipinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? At ba't hanggang ngayon, pinisweldohan pa natin ng back wages ng ating healthcare workers? And Mr. Chair, what I was pointing at is the fact na kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022. Doon bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Vizcaya. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Before proceeding to Ay, Congresswoman Luis, isang oras na guys. um, Next video na po we din. made a total